I am the way and the truth and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, everyone. Pakibati ho muna ang katabi natin. Good morning. Today is Wednesday, ang araw ng ating debosyon sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Pasalamatan at purihin natin ang Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you for the gift of your Mother Mary, our Mother of Perpetual Help. At tuwing Miyerkules, tayo'y nagkakatipon-tipon, dala-dala, hindi lamang siyempre ang pasasalamat natin. Part of our novena prayer is the Thanksgiving prayer. Pero napakaganda before the Mass, binabanggit yung mga ilang intentions, no? For healing, for exam, no? Makapag-abroad, magkaroon ng trabaho, at lahat tayo. Meron tayong pare-parehong daladalang hiling sa Diyos sa tulong ni Maria. At tayo nandito, taglay ang pananampalataya na sa tulong ng ating mahal na ina, uuwi tayong daladala ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Amen? Pero sana, huwag nating kakalimutan, ipagdasal din ang isa't isa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sana ikaw din. Siguro sabi niya, ano kaya yun? Nakakatakot yata yung sana ikaw din. Alam mo ninyo kung minsan, ang mabilis gawin sa panahon natin ay yung isipin natin na hindi pwedeng ako lang ang naghihirap. Hindi pwedeng ako lang ang nasasaktan. Hindi pwedeng ako lang ang naiwan. Hindi pwedeng ako lang ang ganito. Sana ikaw din. Minsan yan na mas mabilis sabihin. Yan ang mas madaling gawin. Pero yung maghangad tayo, na sana hindi lang tayo ang gumaling, guminhawa, hindi lang tayo ang makaluwag-luwag, hindi lang tayo ang makaangat-angat, kung minsan ang hirap isipin, lalo na kapag naibigay na sa atin. Kaya ang ganda ng first reading natin, from the book of Sirach, ang karunungan, wisdom is very important, not just knowledge, not just intelligence, sapagkat ang karunungan ang magsasabi sa atin na hindi lang kung ano yung gusto mo, kung hindi yung makakabuti sa kapwa mo. Kaya nga hindi daw lahat ng maganda ay tama. Maganda sa iyong paningin, maganda sa iyong panlasa, maganda sa iyong pakiramdam, pero hindi tama sa iyong kapwa. Kaya araw-araw, we pray for the gift of wisdom. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Karunungan na magtuturo sa akin na hangarin ko hindi lang ang makabubuti para sa akin, kundi sana ang lahat ng hinahangad ko ay makakabuti rin sa kapwa-tao.
Kaya nga anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Napakaikli ng gospel. Hindi ko alam kung nabiting kayo o natuwa kayo. Ay, salamat. Nagmamadali kasi ako eh. Buti na lang maikli yung gospel ni Father. Hindi po yung pinutol. Yun lang talaga. Simple lang ang gustong sabihin ng Panginoon. Ang pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa tayo-tayo, kundi respeto. Na mayroong pagkakaisa kahit meron tayong pagkakaiba-iba. Ang pagkakaisa ay hindi yung pare-pareho tayo, kundi ang pagkakaisa ay yung tungkol sa respeto sa kapwa-tao. Na kahit meron tayong hindi pagkakatulad, tayo ay marunong tumanggap, rumespeto sa kaya, sa alam, at higit sa lahat, sa kabutihan ng ibang tao. Sa kabutihan tayo, magkakapare-pareho. Hindi man tayo pareho ng yaman, hindi man tayo pareho ng talino, pero sa kabutihan, dapat nagsisikap tayong magkapare-pareho. Magkaisa. Kaya anong sabi ng mga alagad? Anong sabi ni Juan? Panginoon, nakakita ako ng isang taong nagpapagaling sa pangalan mo. Gusto ko siyang pigilan sapagkat hindi natin siya kasama. Anong sabi ng Panginoon? Huwag mo siyang pigilan. Sapagkat sino man ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Halimbawa na lamang po, paano kaya yung mga nasa bundok, ang mga kapatid nating katutubo, ang mga walang alam sa teknolohiya, ang mga walang alam sa makabagong bagay, sa gadgets, sila ba'y tatawagin nating mababang uri ng tao at Kristiyano? Sapagkat hindi nila alam ang mga bagay na meron tayo. Hindi. Sapagkat bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng kabutihan na pare-pareho niyang ipinagkaloob sa atin. Kaya nga araw-araw, ito ang hilingin natin sa Panginoon sa tulong ng ating mahal na ina. Alam niyo, speaking of nanay, sino ba naman ang hindi laging bukang bibig ay hindi kanya inaano? Ang nanay ang lagi nating mapapakinggan ng ganyan. Huwag mong awayin ang kapatid mo. Hindi kanya inaano. Yun nga lang kung minsan, hanggang ngayon pagtandaan natin, isang malaking katanungan, ano kaya yung inaano na sinasabi ng nanay ko nung bata ako? Pero yan ang bukang bibig niya. Sa pagtandaan natin, isa lang ang itinuro niya. Wala silang ginagawang masama sa iyo. Para manakit ka, para manira ka. Pero sana, ikaw, sikapin mong may gawing maganda at tama sa kanila. As we continue this celebration, my dear friends, every day, we ask our dear Mother of Perpetual Help to pray for us. Hilingin natin sa ating mahal na ina na ipagdasal niya tayo na sana kahit anuman ang marating natin sa buhay, anumang kaginhawaan, katiwasayan, ang maranasan natin sa buhay, huwag mawawala ang ating karunungan at huwag masisira ang ating kabutihan. Araw-araw, taglayin natin ang pare-pareho nating kabutihan, ang kabutihang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan at kaligtasan. There will always be unity in diversity. In goodness, we are united. Amen.